Nagsalita si Zhao Lei at sinabi na sila na raw dalawa ni Fang Ping ang unang maglalaban. Naalala niya ang unang beses na tinalo siya ng ating bida. Narinig niya noon ang usapan ng ibang mga estudyante na dapat daw ay si Fang Ping ang kinilalang number 1 ng kanilang batch dahil nakakaya nga raw nitong sabay-sabay na labanan ang mahigit sa 100 tao. Naisip ni Zhao Lei na hindi nga raw siya matatalo noon ng ating bida kung hindi lang siya naging pabaya. Nagpasalamat si Zhao Lei sa ginawa sa kanya ng ating bida noong nakaraang school allocation assessment. Sumagot naman si Fang Ping nang wala raw anuman, pero sinabihan niya rin si Zhao Lei na may lilinawin lang daw siya dito. Huwag daw itong iiyak o maghihinanakit sa kanya kapag natalo na niya ito. Kailangan rin daw nitong sundin ng libre ang kanyang mga ipapagawa gaya na lang ng pagsasabi sa mga freshmen kapag magkakaroon na sila ng klase sa kanilang special training class. Sumagot si Zhao Lei nang ganoon rin daw ang kailangang gawin ni Fang Ping kapag siya naman ang nanalo. Sumugod na agad ang ating bida para simulan na ang kanilang laban. Habang inaabangan ni Zhao Lei ang pag-atake na gagawin ni Fang Ping ay mayroon siyang naalala. Simula nga raw nang matalo siya ng ating bida ay mas pinagbutihan pa niya ang kanyang pagsasanay. Hindi na nga raw ito mananalo sa kanya kung bilis lang din ang pag-uusapan. Gusto na nga raw niyang mabawi ang number 1 position na sadyang nararapat para sa kanya. Sumala ang suntok ni Zhao Lei noong biglang yumuko si Fang Ping. Nag-alala siya dahil simula raw pala umpisa ay wala itong balak na umatake gamit ang kamao. Agad na sinipa ng ating bida ang hita ni Zhao Lei. Nang asar si Zhao Lei at sinabi na baliwala raw ang ginawa ni Fang Ping, hindi na nga raw siya ang dati nitong tinalo noon sa kanilang school allocation assessment. Agad na sinuntok ng ating bida ang mukha nang nagyayabang niyang kalaban. Nainis si Zhao Lei sa pagpuntirya ni Fang Ping sa kanyang ilong. Hindi niya mapigilang maluha dahil sa sobrang sakit nito. Lumapit ang ating bida at hinawakan ang damit ni Zhao Lei, binanggit niya rin na nasabihan ng araw niya ito nang huwag itong iiyak, pinaalala rin daw niya kanina na huwag itong maghihinanakit sa kanya. Wala raw siyang pakialam kung ilang beses na itong nakapag-bone forging. Kapag niyabangan pa raw ulit siya nito ng isa pang beses ay bubugbugin niya nga raw ito hanggang sa hindi na ito makilala ng kanyang mga magulang. Tumigil lang sa pag-atake ang ating bida noong tanggapin na ni Zhao Lei ang kanyang pagkatalo. Nagsalita si Advisor Lu at sinabi na hindi pa raw masyadong marahas si Fang Ping. Kahit nga raw mukhang bogbog si Zhao Lei ay sinigurado naman ni Fang Ping na hindi niya ito mapupuruhan. Naisip ni Advisor Tang na hindi nga raw mamamatay si Zhao Lei sa natanggap nitong pinsala, pero hindi nga raw nito maipapakita sa iba ang mukha nito sa loob ng 1 linggo. Sinabihan ni Fang Ping si Yang Xiaoman nang sila naman daw dalawa ang sunod na maglalaban. Pinayuhan ni Chen Yangxi ang kanyang kaibigan nang wag na raw itong makipaglaban. Nabugbog nga raw ng sobra si Zhao Lei, paano na nga lang daw kung ganoon din ang sapitin nito. Naisip ni Yang Xiaoman na tiyak nga raw na pagtatawanan siya ng karamihan kapag nabugbog din ang kanyang mukha. Tinanong ni Yang Xiaoman si Fang Ping kung sa ganoong paraan rin daw ba siya nito kakalabanin. Sumagot ng oo ang ating bida at sinabi na isa rin daw karanasan para sa kanya ang makabugbog ng mga magagandang babae. Tinanong ni Fang Ping si Advisor Tang kung tama ba raw ang kanyang mga sinabi. Sumang-ayon si Tang Feng at sinabi na hindi nga raw sila maaaring maawa pagdating sa martial arts. Sinabi ni Yang Xiaoman na tinatanggap na raw niya ang kanyang pagkatalo. Nangasar naman ang ating bida nang sayang naman daw at hindi siya nito nilabanan. Sinabi ni Tang Feng na hindi na raw kailangang maglaban pa nina Yang Xiaoman at Zhao Lei dahil parehas na ang mga itong natalo. Si Fang Ping na nga raw ang magiging class representative ng special training class sa loob ng kalahating buwan. Sinabihan ni Tang Feng ang nakahigang si Zhao Lei na kailangan daw siya nitong puntahan mamaya para maibigay niya dito ang listahan kung kailan sila magsasagawa ng mga espesyal na pagsasanay. Nag-alisa na ang mga freshmen noong sabihin ni Advisor Tang na bukas pa raw magsisimula ang kanilang special training class. Napansin ni Fang Ping na tumatayo na ngayon ang pinabagsak niyang si Zhao Lei, inasar niya ito na mukhang tapos na nga raw itong magpahinga. Sinabi ni Zhao Lei na inaamin niya raw na sinwerte ngayon ang ating bida, pero tingnan na nga lang daw nila sa mga susunod na pagkakataon. Halos nag-uumpisa pa lang daw ang buhay nila bilang mga Magic University student. Tinanong ni Fang Ping kung bakit umiiyak na naman daw si Zhao Lei, magmumukha raw tuloy siyang nang bully ng isang maliit na bata.
Nangatwiran si Zhao Lei nang hindi naman daw siya maiiyak kung hindi lang nito pinuntirya ang kanyang mismong ilong. Habang naglalakad ay tuwang-tuwa si Zhao Lei sa naging kalupitan ng ating bida. Mas matindi pa nga raw ang sinapit ng mukha ni Zhao Lei kumpara noong mga panahon na siya ang nabugbog. Sinabi ni Fang Ping na gusto nga raw siyang gantihan ni Zhao Lei dahil iniisip nito na natalo lang siya nang dahil sa kanyang naging kapabayaan. Pero ngayon nga raw na pinaramdam na niya dito kung gaano kalaki ang agwat ng kanilang lakas ay mababawasan na siguro ang lakas ng loob nito para muli siyang kalabanin. Pinasalamatan ng ating bida ang kanyang teaching advisor dahil tinulungan daw siya nito na makatanggap ng mas maraming benepisyo. Sinabi ni Lu Fengro na si Fang Ping naman daw ang nakipaglaban kaya hindi raw nito kailangang magpasalamat sa kanya. Kapag mas maraming araw ang makukuha nitong resources ay mas mabilis din itong lalakas. Bibilis rin daw ang pagkamatay nito kaya wala raw itong dapat na ipagpasalamat sa kanya. Pero pinayuhan niya rin ang ating bida na samantalahin na raw nito ang pagkakataon na makakuha ng maraming academic points at mga resources. Kapag daw natalo ang kanilang Magic University sa National Championship ay mapapapunta na raw sa iba ang mga resources na natatanggap nila mula sa kanilang bansa. Kapag nangyari nga raw yun ay mas mahihirapan na ang kanilang mga estudyante na makakuha ng mga academic points. Sinabi ni Fang Ping na dapat daw ay hindi ganoon ang iniisip ng kanyang teaching advisor lalo na't may idinagdag na sila ngayon na isang special training class. Sinabi rin ni Fu Changding na wag naman daw sanang maliitin ni Advisor Lu ang kanilang mga kakayahan. Pinaliwanag ni Lu Fengro na hindi niya naman daw ang mga ito minamaliit. Ang Magic University at Capital City nga raw ang kinikilala na top 2 prestigious schools ng kanilang bansa. Higit na mas malaki nga raw ang natatanggap nilang pondo kumpara sa ibang mga ordinaryong martial arts school. Pero nitong mga nagdaang 2 taon nga raw ay parehas na tinalo ni Wang Jinyang ang mga estudyante ng 2 prestihiyosong unibersidad. Kahit nagmula nga raw ito sa isang ordinary martial arts university ay nagawa pa rin itong matalo ang mga estudyante na nakakatanggap ng mas maraming resources. At dahil nga raw doon ay nagkalakas ng loob ang iba't ibang ordinary martial arts university na magreklamo tungkol sa natatanggap nilang pondo. Naisip nga raw ng mga ito na kapag nagkaroon sila ng pondo na kasing laki ng natatanggap ng 2 prestihiyosong universidad ay maaaring makapagpalakas din sila ng ilang martial artist na kasing lakas ni Wang Jinyang. Naisip ni Fang Ping na bakit pakiramdam niya nga raw ay parang si Wang Jinyang talaga ang bida ng istoryang ito. Binanggit din ni Lu Fengro na dahil nga raw sa mga hindi inaasahang pangyayari ay mas naging desperado ngayon ang mga ordinary martial arts university na madagdagan ang mga natatanggap nilang resources. Ang National Championship nga raw ang gagamitin ng mga itong oportunidad para ipakita ang kanilang mga kakayahan at para makakuha na sila ng mas maraming resources. Natuon ang pansin ni Fang Ping sa sinabi ni Advisor Lu na mga hindi inaasahang pangyayari. Naalala niya ang payo sa kanya ni Wang Jinyang na huwag niya raw munang intindihin ang nabanggit ni Qin Fengqing dahil hindi pa raw siya maaaring masangkot. Naisip ni Fang Ping na marahil nga raw ay may nangyayari ngayon sa lugar na catacombs na nabanggit ni Qin Fengqing. Magsisimula ng kumain sina Fang Ping at Fu Changding. Naisip ng ating bida na kailangan niya raw mas bilisan pa ang kanyang pagsasanay para maging handa siya sa mga maaaring mangyari. Habang kumakain ay narinig ng ating bida na pinag-uusapan siya ng mga babae na nasa kabilang mesa. Shout out kay Idol James Moral sa pagbibigay ng 125 stat points. Maraming salamat po. Nagtanong ang isang babae kung talaga nga bang mas malakas si Fang Ping kaysa kay Zhao Lei. Sumagot naman ng isang babae nang higit na mas malakas nga raw ito. Nagtanong din ng isang babae kung posible ba raw na nasa peak rank 1 na agad si Fang Ping, kahit na hindi pa naman ito isang ganap na martial artist bago nagsimula ang kanilang klase. Tinanong din ng isang babae ang kanyang mga kaibigan kung may inferiority complex ba raw ang ating bida. Pakiramdam niya nga raw ay hinayaan talaga nito na mabugbog ng ibang mga estudyante si Fu Changding noong nangyayari ang kanilang school allocation assessment. Sumagot ang isang babae nang ganoon rin daw ang pakiramdam niya. Malakas naman daw pala si Fang Ping pero hinayaan nga lang daw nito na mabugbog ang gwapong mukha ni Fu Changding. Tinanong ng isang babae kung bakit daw kailangan pa itong gawin ni Fang Ping gayong ayos rin naman ang itsura nito. Sumagot ang isang babae na may itsura naman daw si Fang Ping pero higit na mas gwapo raw dito sina Zhao Lei at Fu Changding, ito nga raw siguro ang dahilan kung bakit siya naiinggit sa dalawa.
Bigla na lang lumapit si Yang Xiaoman at sinabi na hindi lang daw sa lalaki naiinggit ang ating bida dahil naiinggit rin daw ito sa mga kababaihan. Siguro naman daw ay nakita na ng mga ito kung paano binugbog ni Fang Ping ang mga nakalaban nitong babae sa kanilang school allocation assessment. Kahapon rin daw ay gustong-gusto siya nitong makalaban para mabugbog nito ang kanyang mukha. Tinanong ng isang babae si Yang Xiaoman kung talaga nga bang pinagtangkaan itong bugbugin ni Fang Ping. Sumagot si Yang Xiaoman na maging siya nga raw ay nagulat din na may ganoong klase raw pala talaga ng mga lalaki. Binalaan ni Yang Xiaoman ang mga kausap niyang babae na wag daw ang mga itong makikipag-date sa nakakaawa at marahas na gaya ni Fang Ping. Hayaan daw nila itong maging single sa 4 na taon na pananatili nito sa Magic University. Kailangan rin daw nilang balaan ang mga babae na kanilang magiging juniors sa hinaharap, hindi raw nila maaaring hayaan na mahulog ang mga ito sa mga kamay ng isang demonyo. Sumang-ayon ang mga babae sa mga sinabi ni Yang Xiaoman, wala nga raw ni kahit isa sa kanila ang magkakagusto kay Fang Ping. Naisip ng nakikinig nating bida na balang araw daw ay matuturuan niya rin ng leksyon si Yang Xiaoman. Nagalit si Fang Ping noong tanungin siya ni Fu Changding kung totoo ba raw na kaya hindi siya nito tinulungan noon sa school allocation assessment, ay nang dahil sa naiinggit ito sa kanyang kagwapuhan. Nagpapahinga na ngayon ang mga estudyante sa loob ng kani-kanilang dormitoryo. Pero nagambala ang kanilang pagpapahinga nang dahil sa malakas na pagyanig ng lupa. Naisip ng ating bida na mukhang may nagaganap nga raw na lindol. Naglabasan sa loob ng kanilang dormitoryo ang napakaraming estudyante. Maging ang ating bida ay isinuot na rin ang kanyang sapatos bilang paghahanda sa mga maaaring mangyari. Nagtaka ang lahat noong bigla na lang huminto ang nararamdaman nilang lindol. Sinabihan ng isang teaching advisor ang mga estudyante na wag daw ang mga itong mag-alala dahil earthquake-resistant daw ang kanilang mga school buildings. Maaari na nga raw ulit ang mga itong pumasok sa loob para ituloy ang kanilang pagpapahinga. Napaisip si Fang Ping kung isa nga ba raw talagang lindol ang kanilang naramdaman. Napakalakas nga raw ng naramdaman nilang pagyanig, pero sa natatandaan niya nga raw ay parang hindi naman isang earthquake zone ang Magic City. Noong makapasok na ang mga estudyante ay doon na nagsimulang gumalaw ang isang grupo ng mga martial artist na pinumumunuan ng Grandmaster na si Huang Jing. Sisimulan na ngayon ang unang araw ng special training class. Natulala ang mga estudyante sa pagpasok ng teaching advisor na magtuturo sa kanila. Pumunta sa unahan ng classroom ang teaching advisor at inilagay sa lamesa ang mga dala niyang papel. Sinabi ng peak rank 5 martial artist na si Beiro Oxy na siya raw ang nakatalagang magturo ng specialized knowledge sa unang araw ng kanilang special training class. Natuwa si Fu Changding dahil isang araw Diyosa ang magtuturo sa kanila, marahil nga raw ay maaari niya itong tanungin tungkol sa Art of Sword Techniques. Sinabi ni Beiro Oxy na bago raw siya magturo ay may kailangan daw muna silang gawin. Ipinakita niya sa mga estudyante ang isang non-disclosure agreement. Kapag daw naging parte na ang mga ito ng special training class ay kailangan daw ng mga itong mangako na hindi nila sasabihin sa iba ang lahat ng kanilang maririnig at mga malalaman. Kailangan daw ng mga itong akuin ang responsibilidad sa lahat ng mga maaaring mangyari habang nagsasagawa sila ng mga misyon gaya na lang ng malubhang pinsala o kamatayan. Sinabi ni Beiro Oxy na kung natatakot daw ang mga ito ay maaari naman daw ang mga itong hindi pumirma at umalis na lang sa kanilang special training class. Naisip ni Fang Ping na inasahan ng araw niya na hindi sila madaling makakakuha ng 10 academic points. At dahil nga raw naroon na rin siya, hindi nga raw siya maaaring umuwi nang walang dala na kahit na ano. Tinanong ni Beiro Oxy ang lahat ng mga estudyante kung wala ba raw talagang aalis sa mga ito. Natuwa si Beiro Oxy sa naging desisyon ng lahat, dapat nga lang daw na magkaroon ng ganoong klase ng paninindigan ang kanilang mga Magic University students. Idineklara na ni Beiro Oxy na sisimulan na raw niya ang unang leksyon ng kanilang special training class. Bago raw ang taong 1921, ang existence daw ng mga martial artist ay base lang sa mga sabi-sabi at hindi halos pinaniniwalaan. At sa pagpatak raw ng unang buwan ng nasabing taon ay doon na kinilala ng Sino Nation ang existence ng mga martial artist sa pamamagitan ng mga pampublikong pahayagan. Sa kaparehas rin daw na taon ay doon na itinatag ang Capital Martial Arts Society na kilala sa kasalukuyang panahon bilang Capital City Martial Arts University. Itinatag nga raw ito nang dahil sa isang partikular na insidente.
Noong Disyembre taong 1920 ay naganap ang pinakamalakas na lindol sa buong kasaysayan na nakaapekto sa daan-daan libong mga tao, marami sa mga ito ang lubhang nasugatan o kaya naman ay nawalan ng buhay. Simula noon ay nagpasya na ang mga martial artist na mas pagtuunan ng pansin ang pagtuturo ng martial arts para mabilis na madagdagan ang kanilang bilang. Pagkalipas ng maraming taon ay umabot na sa milyon ang mga martial artist ng buong bansa. Tinanong ni Beiro Oxy ang mga estudyante kung bakit ba raw talaga nakakakuha ng mga espesyal na pribilehiyo at mataas na posisyon ang mga gaya nilang martial artist. Kung ilalagay raw nila ito sa isang malaking konsepto, ang sagot daw dito ay dahil sa kailangan sila ng kanilang lipunan. Pero kung ilalagay raw nila ito sa mas malaking konsepto, ang sagot na raw dito ay dahil sa kailangan sila ng buong sangkatauhan. Nagulat ang mga estudyante sa mga impormasyon na kanilang narinig. Sinabi ni Beiro Oxy na ang mga kalaban daw na kailangang harapin ng kanilang panig ay ang mga nilalang na naninirahan sa catacombs. Wala pa raw nakakaalam kung ano ba talaga ang lugar na ito. Noong unang araw ay inakala nila na isa itong mundo sa ilalim ng lupa, pero kahit gaano ng araw kalalim ang ginawang paghuhukay ay hinding-hindi nga raw nila ito matagpuan. Ang lagusan daw nito ay patungo sa ilalim ng lupa, pero ang partikular na mundong ito ay hindi raw talaga matatagpuan sa ilalim ng lupa. Sinabi ni Beiro Oxy na kapag may mga paggalaw daw sa loob ng catacombs ay nagkakaroon ng mga biglaang paglindol gaya na lang ng nangyari kagabi. Sa kanila pangalang daw bansa ay may nadiskubre na sila na 22 lagusan. Tinanong ng isang estudyante ang kanilang teaching advisor kung ano ba raw talaga ang catacombs, tinanong niya rin kung may mga zombies ba raw doon. Sumagot si Beiro Oxy na ang catacombs daw ay isang panibagong mundo. Bukod daw sa kawalan nito ng modernong sibilisasyon, ang mga tao, hayop at mga halimaw ay kagayang-kagaya rin daw ng mga matatagpuan sa kanilang mundong Earth. Binanggit ni Beiro Oxy na nawasak nga raw noon ang isa sa mga lagusan patungong catacombs. Pagkatapos nga raw noon ay sabay-sabay na naglabasan ang lahat ng mga nilalang na nasa kabila ng lagusan na siyang nagdulot ng napakalaking pinsala sa kanilang panig. Tinanong ni Fang Ping si Advisor Bay kung bakit daw gustong pumasok sa Earth ng mga nilalang na nagmula sa catacombs, tinanong niya rin kung hindi ba raw maganda ang kondisyon ng pamumuhay doon. Sumagot si Beiro Oxy na hindi pa rin daw sila natatapos sa kanilang investigasyon sa rason kung bakit ang mga ito sumasalakay, tanging mga espekulasyon pa rin lang daw ang mayroon sila hanggang ngayon. Sa totoo nga lang daw ay halos wala namang pinagkaiba ang catacombs kung ikukumpara sa kanilang mundo. Kung tutuusin nga raw ay mas maganda pa ang kalagayan ng pamumuhay doon. Kapag pumapasok nga raw sila sa loob ng catacombs ay nawawala ng bisa ang lahat ng mga external energies at mga teknolohikal na sandata. Ang mga gaya nga raw nilang martial artist ay umaasa lang sa kanilang sariling kakayahan at sa kanilang taglay na vitality para patayin ang mga nilalang na naninirahan sa catacombs. Naisip ni Fang Ping na hanggat mayroon nga raw siyang wealth value ay hindi raw siya mauubusan ng vitality. Marahil ay ipinadala nga raw siya ng langit para siya ang magligtas ng kanilang mundo. O baka naman daw si Wang Jinyang talaga ang magiging tagapagligtas ng kanilang mundo, kahit wala nga raw itong system ay nagagawa pa rin itong makapagpalakas ng napakabilis. Lingid sa kaalaman ni Fang Ping na may malaking problema na kinakaharap ngayon si Wang Jinyang. Sinisermonan nito ang sugatang si Qin Fengqing na dapat nga raw simula palang umpisa ay hindi na niya ito pinakinggan. Ngayon nga raw ay nakasama pa niya ito sa paghuhukay ng sarili niyang libingan.